During the trials, mga panahon wherein na-test yung mga faith namin, individually as a family, ang Panginoon di talaga kami pinabayaan. Maraming times na nawalan siya ng trabaho, but the Lord has been good to us. Yung tithes and offering, because we have been tested with that. So, magkano na lang yung pera natin doon, and then that's the last money that we have. Binigay namin sa Lord. And the Lord has been good to us at talagang pinalitan niya yun. And He has blessed us with so much. Yun talaga yung testimony namin. Kasi hindi ka pababayaan ng Lord kung ibibigay mo yung para sa Kanya. Dahil nasaktan ka rin, may proseso po yung healing. Hindi po siya ganong kabilis, hindi po basta-basta na lang na tatanggapin mo kasi pag nasaktan ka nga, di ba, sabi, yung sugat, hindi siya madaling matuyo. By the grace of God, tunay nga pong kumikilos ang Lord sa buhay. Nampasan ko po yon. Nalampasan ko yung challenges na yun. Sobrang bigat, sobrang hirap. Pinagtibay ng Lord yung aming pananampalataya dun sa mga pagsubok na yon. Broken family kami. Matagal kaming separated ng husband ko. Kumilos ang Panginoon sa pamilya namin. Na-reconcile kami mag-asawa. And after many years na hindi ako umuwi sa bahay namin, doon nung nagbakasyon ako noong 2023, umuwi na ako sa bahay namin. Karoon ng first retreat ang Rejoice sa Tamani Hotel, September 2008. So doon ko naintindihan ko ano talaga yung gospel. Doon talaga nag-sink in sa akin na kung sino si Jesus Christ sa buhay ko, sa buhay natin, at dapat na ano talaga yung salvation. So nung time na yun, doon ko pa lang talaga in-accept si Jesus Christ as my Lord and Savior. Doon ko pa lang naintindihan bakit ako nag-church or ba't kailangan ko mag-church. Bakit kailangan ko mag-serve sa Panginoon. No matter how hard things get, and no matter how heavy your sin is, God still wants you. May purpose pa rin si Lord. Ayun. Sa aming 5 magkakapatid, ako lang yung iniwan sa lola. So, hindi ko naramdaman yung motherly love. So, I'm so thankful sa RCF kasi ang dami kong mommy. Mayroon akong boundaries to the people kasi I don't want to be hurt. Pero God is really faithful and good kasi tinanggal niya yun sa akin. Tinanggal niya yung because of the people around me. Because of yung mga mommies nga na nasa paligid ko. Sobrang grateful, thankful kay God. Kasi actually, bata pa lang sila, pinagpipray ko na sila na yun nga, yung lumaki silang may takot sa Diyos, na maglingkod din sila sa Panginoon. Kaya pag nakikita ko sila, yun nakikita ko yung pagmamahal ng Panginoon sa pamilya namin, sa mga anak ko. Para kasi sa akin dati, pag iiyak ka, you show yourself as a weak. It's okay not to be okay as long as you surrender everything to God. Surrender everything to Him. Pray silently and talk to Him every day. Kapag magpe-praise and worship, wala nang dating sa akin ng mga songs. Kasi talaga ang laking tanong nasa puso ko nun during nangyari ka kay Mama. Sa testimony niya, sabi niya, bakit pa ako magpe-pray? Wala naman nakikinig sa prayers ko. Hindi lang pala ako yung nakakaramdam nito. Meron din palang iba. So kumbaga doon ako nagising. Kumbaga talaga nabasag yung lamig ng puso ko nun. Then that night, nag-sorry talaga ako kay Lord. Nag-pray talaga ako kay Lord. Mali itong ginawa ko, Lord. Hindi dapat ako nanlamig. Hindi dapat ako ganito. Lumaki ako sa inyo. Talaga nag-ask ako ng forgiveness kay Lord. Doon ko nakita ang faithfulness ni Lord. Isa sa pinakamalaking challenge sa aming buhay nung nagka-cancer ang aking mami at ito ay nangyari pa nung COVID. Grabe ang pagsubok. Emotionally, financially, panahon pa ng COVID. So ang daming pumapasok sa isip namin. Hindi sa panalangin, masasabi kong hindi ko alam. Ang dami kong kung di sa Panginoon,
siguro iba yung mga naging decision making ko nung panahon na yun. When my husband, in his younger age, he had like 4 stroke, and the doctor said that he has only 2% chance to survive. But then, because of my faith sa ating Panginoon, nung nakatulong ang brethren, ang ating church through prayers, yung magpalakasan sa bawat isa, at ayun, malaki talagang naitulong nun para ma-overcome namin yung challenges na yon. When I lost my mom, parang I felt I'm lost, I'm alone. Not only that, financially, I lost all my ipon because when my mother got hospitalized, talagang lahat nawala. Parang sabi ko, parang I'm lost talaga. May fear na parang I'm alone, parang ayoko na mag-serve. I got sick that time. I know God has a purpose. Why I experience all this? Ang ginawa ko is I keep trusting on the Lord. Siguro yung faith, yung pagtitiwala sa Panginoon, this made me strong para mag-keep on going and serve the Lord until now. I was a provider kasi that time na nawalan ako ng work, undergo ng medication yung mama ko, and I was supporting my niece sa kanyang pag-aaral. Then I have also relationship problem that time, to the point na I was so down and desperate, cried to the Lord, and I surrendered everything to Him. And from there, the Lord has heard my prayers. I surrendered everything to God. And truly, God has heard my prayer. And yun nga po, He has given me the right partner, has given me a family, and He has given me provision. Nagkaroon ako ng ayos na trabaho. Ayun po. And I'm really grateful to the Lord for that. Kapag inatake po kayo ng kalaban sa weakness niyo po, tapos na-stumble po kayo, yun po, ang hirap po humarap kay Lord na unclean po yung heart or yung spirit niyo po, tapos tutugtog po sa harap. So parang nangyayari po yun. But I thank the Lord kasi He's always reminding me na huwag mong hintayin na ayusin yung sarili mo bago ka lumapit kay Lord. Dapat, parang yung lalapit ka po kay Lord as you are. Kasi siya yung maglilinis sa'yo, and patuloy lang dapat magpagamit kay Lord. Nasa bawat iniisip mo na aalis ka, or lalayo ka sa Lord, or magpapahinga ka muna. Ano ba talaga yung purpose ko? Kumbaga yun yung magiging encouragement mo bakit babalik ka uli. Hindi pa tapos ang Lord sa'yo eh. Habang may hininga ka, habang may buhay ka, hindi pa tapos ang Lord sa'yo sa pinapagawa sa'yo. Kaya dapat hindi ka talaga mag-give up. 2011, marami kaming pinagdaanan. Yun ang big challenge sa amin. 2011, nagsarado yung company ko. Tapos yung company niya is binili ng another company. During that time, yung mga challenges na wala ng visa si Nicole kasi nga wala akong trabaho. Tapos siya napalipat yung kanyang company. That time, nag-decide kami talaga na uuwi na kami. Hindi namin alam kung ano ang kahihinatnan ng aming desisyon na yun, but sabi nga, lagi nating sinasabi na trust God only. Huwag natin na gamitin yung sarili nating kakayanan, sarili nating pangunawa. Huwag yun na i-apply natin. Let us always trust. Kaya yun ang nangyari sa tulong at prayers ng mga kapatiran. Sa halip na umuwi kami, hanggang ngayon, 2026 na nandito pa rin kami. Hindi natuloy yung aming pag-uwi noong 2011 na yun, which is already na talaga lahat ng gamit namin sa bahay. May presyo na. Kung sino na yung unang kukuha ng mga gamit namin. But then the Lord, isurrender namin kay Lord lahat kung ano man yung mga dalahin namin that time na talagang mabigat, but then through prayers ng mga kapatiran, ng ating church dito sa Rejoice, mapadubay man or kahit saang satellite, nandun yung tulungan bilang sa prayers talaga, nadala ng prayers and everything, na binigay mo lahat kay Lord. Tunay na ang buti ng Panginoon. Sobra-sobra.